Una, hindi namin sinisigaw yan, pero na ito, lumalabas na mga ebidensya, lumalabas na siya ang sangkot, hindi lang sangkot, siyang parang pinakamataas na namumuno. Parang ganun eh. So dapat, kung meron siyang, naiiwan pang ano sa kanyang, dapat umalis na siya dyan. Ipaubayan na kung dapat mag-take over na ayos sa batas. Nasa linya po ng ating komunikasyon si retired Major General Romeo Poquis, convener po ng United People's Initiative. Sir, good morning po. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Jade, Admar. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang Pilipino. Opo. General, nasa EDSA People Power Monument na po kayo ngayon? Papunta ako doon mamaya. Meron lang akong meeting dito. Sandali. Opo. Opo. General, kumusta po at ano hong masasabi po ninyo sa pagtitipon na isinasagawa nga dyan sa EDSA People Power Monument? At ang kaibahan nito, doon naman sa mga nakalipas pa na mga kilos protesta o mga pagtitipong ginagawa po na kung saan ay kabilang ho kayo sa mga grupong nakikisa. Okay, ang rally ng ito ngayon ay alam naman natin na pinangunahan ito. Ang main effort nito ay of course ang ating Iglesia ni Cristo. Kaya tayo ay nakikisa dito sa pagkilos na ito, a peaceful protest para iparamdam, ipahiwatig, ipahayag ang itong matagal ng hindi lang frustration kundi galit na ng mga taong bayan sa nangyayari sa ating bayan. Opo. Ano ho yung mga inaasahan natin ngayong ikalawang araw po ng mga pagtitipon dyan po sa EDSA People Power Monument, General? Okay, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga tao dadagsa. Expect natin na lalong dadami ang tao ngayon dahil maganda panahon at saka pangalawang araw. So hopefully hindi lamang Iglesia ni Cristo ito, lahat na ng mga Pilipino, lahat na ng mga sektor, mga affiliated groups, yung mga Pilipinong gusto rin iparamdam yung kanilang mga hinaing ay inaasahan nating darating dito. Opo. May mga ilang kritiko nagsasabi na itong rally dyan sa EDSA People Power Monument ay bilang paraan para protektahan si Senador Marcoleta lang? Hindi naman ganun, although siyempre isa yan sa mga dahilan. Pero alam naman natin ng ating itong mga kapatid sa iglesia ay noon pa, 2 beses na nakaraan, saka ito pangatlong beses na lumabas sila para ipahayag. Hindi lamang of course itong suporta kay Senator Marcoleta, kundi talagang ito nga, yung matagal na nilang sinisigaw na panagutin, di ba? Yung truth, justice, peace, and accountability. Ito yung paulit-ulit nilang sinusuportahan at ito rin ang kaparehong gustong isigaw at sisigaw ng United People's Initiative. Opo. Yung nangyari ho sa inyo noon na ipinaaresto po kayo dahil nga sa kasong inciting to sedition at ngayon naman kay Senador Marcoleta, nakikita ho ba ninyo yung same pattern na ginagawa po ng gobyerno laban po doon sa mga nagsasalita, laban po sa administrasyon ngayon? Ayun na nga, ito yung nakakalungkot dito. In fact, hindi lang nakakalungkot sa ngayon dahil nakakagalit na talaga. Dahil kami, yung mga nagsasabi, nagsisiwalat ng mga katotohanan, si Senator Marcoleta, tulad niyan, wala naman siyang kasalanan, kundi yung pangunahan, yung mga investigasyon dyan sa Senado. Siya pa, ako pa, ang kinakasuhan ngayon. Samantalang yung mga dapat na nagnakaw ng darambong at yung mga talagang nasamantala dyan sa ating mga mamayan, yun dapat ang inuuna nilang kinakaso at kinukulong. Yun ang masakit doon. Opo. Ang malaki hubang factor para po sa inyo, General, yung flood control, pag-iimbestigahan ni Senador Marcoleta sa flood control anomaly, o may nakikita rin ho kayong may kinalaman din ito sa darating na impeachment trial ni VP Sara, lalo't isang linggo bago po isasagawa po yun? Itong dalawang issue na to, itong flood control na scandal ito at saka itong impeachment, magkahiwalay ito. Although of course, halos nagsasabay ngayon o nung nakaraang mga araw, mga buwan. Pero ang primary issue talaga dito ay itong hindi lamang bilyon-bilyon, kundi trilyon na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Itong matindi na issue dyan actually. Itong
tawag ito, impeachment, it's a legal process, it's a political process. Of course, ginagawa lamang to parang of course mapagtakpan yung mga dapat pagtakpan. Yun ang masakit doon. So dapat mag-focus tayo dito sa napaka grabe na na problema natin ngayon. Opo. Itong matinding korupsyon sa bayan natin na hirap ng mga Pilipino. Opo. Sa tingin po ninyo ay nakikinig po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. doon po sa mga panawagan po ninyo ng grupo nandyan po ngayon dyan sa EDSA People Power Monument? Mukhang hindi siya nakikinig kaya nga inaasahan natin darating talaga dapat dumating lahat ng mga Pilipino, dumami ng dumami para talagang baka sakali na makinig siya sa hinaing at saka itong puot at galit na ng taong bayan. Kasi marami ng mga beses na lumabas tayo sa kalye, sa mga plaza, sa mga liwasan, nag-protest ng mahinahon, ng mapayapa, pero hindi sila nakikinig Bagkus ginagawang parang pangharas, pananakot, sa mga tulad ni Senator Marcoleta na nagpapahayag ng katotohanan at gustong malaman ang buong katotohanan sa iskandal ng flood control corruption na ito. Opo, lalo't simula ngayong araw hanggang July 4 ay nasa Canada po ang Pangulong Bongbong Marcos. State visit po niya doon, General. Ano naman po ang tingin ninyo dyan? Ayun nga napakalaki ng problema natin sa bayan. Lugmok na babagsak na yung bayan natin. Galit na galit ng mga Pilipino, mga taong bayan bakit pa inuuna yung mga biyahe-biyahe na ganyan na pwede namang yung mga cabinet na lang wala nang sa mga dami-dami mga state visits sa abroad. Wala namang napapala ang Pilipino kundi mga pangako Wala namang nagkakatotoo. So dapat pag-focus ng presidente dito sa matinding korupsyon ito sa malaking problema natin sa bayan natin. Opo. Patuloy ho ba kayong naninindigan doon sa panawagan po ninyong dapat po ay umalis na sa pwesto ang Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Opo. Dahil nung una hindi namin sinisigaw yan pero ito lumalabas na mga ebidensya, lumalabas na siya ang sangkot, hindi lang sangkot, siyang parang pinakamataas na namumuno. Parang ganoon So dapat kung meron siyang naiiwan pang sa kanyang dapat umalis na siya diyan. Ipaubayan na dapat mag-take over na ayos sa konstitusyon. Opo. At naniniwala ho kayo, General, na sa pamamagitan ng peaceful rally na tulad na ito ay ang sagot para po doon sa inyo pong panawagan na yan? Naniniwala tayo dyan, ito yung, of course, pinanindigan ng United People's Initiative, saka yung mga allied groups namin, na tulad noong EDSA, People Power Revolution noong 1986, ay makakamit natin yung, yung mga adhikain natin, yung ating inaasam na pagbabago sa pamamagitan ng mapayapa at walang karahasan na sistema. Ayaw natin na may nasasaktan, ayaw natin na may namamatay, ayaw natin yung may napiperwisyo. At ang UPI ay hopeful, umaasa na makakamit natin yung ganong adhikain natin. Opo. May nakikita ho ba kayong malaking banta rin na lalo't simula kahapon naka-heightened alert na po yung mga otoridad, ang paligid nga ng Malacanang mismo ay isinara na at naglagay na po ng mga container vans po doon. Ano pong tingin at dating po ninyo hinggil dito? Of course, normal lang sa gobyerno yan, normal lang sa police, sa AAP na as the heightened yung alert, malakas ang tension ay of course magkakaroon sila ng red alert niya tulad ng armed forces at saka yung mga police. So okay lang yan, Pero sana sa paggawa nila ng mga heightened alert diyan ay wag nilang pigilan yung mga taong bayan. Diba? Wag nilang gawan ng dahas dahil nasa konstitusyon naman natin nasa batas naman natin na ang mga taong bayan ay libre magpahayag ng kanilang mga hinaing, redress of grievances against government, especially now, massive and systematic corruption. Dapat wag nilang pipigilan, wag nilang gagawa ng dahas sa pag-implement ng mga gusto nilang mga batas na implement.
Yun lamang. Opo. Pero may mga reports po ba kayo natatanggap din, General, na may ilang grupo o yung mga gustong lumahok po dyan sa EDSA People Power Monument ang naharang papunta po dyan mismo sa EDSA People Power Monument? Yun na nga sana itong mga kapulisan natin, okay, may utos sa kanila. Pero sana wag namang pigilan gawan ng mga kung ano-anong mga violation mga driver diyan o yung mga violation ng mga papeles ng mga truck, mga bus para lang mapigilan na hindi mag-attend yung mga tao. Ito ay isang pangharas at pananakot. Dapat hindi nila ginagawa yun. Ipatupad lang nila na walang karahasan, maayos yung mga rally, pero sana wag nilang pipigilan yung mga tao magpahayag ng kanilang mga damdamin. Okay? So ngayon, may lumalabas na mga reports na may mga grupo talaga na gustong samantalayin ito, maghasik sila ng kaguluhan, ng mga karahasan, para, of course, ang sinasabi nila, may rason ang armed forces, may rason ang police, may rason ng gobyerno na mag-declare ng martial law. Sana naman ay walang ganun na plano ang gobyerno natin. Opo, opo. Siguro, General, inyo pong mensahe sa lahat po ng ating mga kababayan nanonood at nakikinig po sa inyo sa mga oras na ito. Kaugnay nga dyan sa sinasagawang pagtitipon sa EDSA People Power Monument. Sa lahat ng ating mga kababayan, ang United People's Initiative po ay nakikiusap sa inyo. Ito na yung pagkakataon po natin na ihayag ng libre nang walang pagtingkim yung ating mga damdamin. Sumama po tayo dyan sa EDSA. Sumahan po natin ang Iglesia ng Cristo. Sila po ang nangunguna dyan. Lahat po ng mga kaparehong adikain ay inaasahan po natin na dadalo ngayon. Ito na po ang pagkakataon, maganda po ang panahon at makulimlim. At marami po tayo dyan, makita-kita po tayo dyan para ipahayag natin ang ating hindi lang pagkamuhi, kundi itong galit natin sa mapayapang pamamaraan ang ginagawa ng mga pamunuan natin, matinding korupsyon. Panagutin po natin sila. Opo. Sama-sama po. Thank you. Maraming salamat po, General, sa inyo po oras. Good morning po sa inyo. Yan po mga kababayan, si retired Major General Romeo Poquis, ang ating napakasama napakinggan po ngayong umaga.